You are now watching KG Channel. Hello and welcome back. Ito na po ang mga maiinit na balita. Viral hanggang ngayon ang isang Pinay nurse practitioner na si Marizel Cambriuki, sangkot sa pinakamalaking healthcare fraud scheme sa kasaysayan ng Estados Unidos. Kamakailan lang ay inilabas na ang mugshot ni Marizel Cambriuki. Siya ay isang 49 na taong gulang na nurse practitioner na orihinal na taga Tuguegarao City, Cagayan, Philippines, at kasalukuyang naninirahan sa Las Vegas, Nevada. Ito ang mga summary ng kanyang alegasyon. Noong Hunyo 2026, si Yuki ay kinasuhan sa federal na korte sa Houston, Texas dahil sa umano'y pag-oorganisa ng tinatawag na isa sa pinakamalaking healthcare fraud scheme sa kasaysayan ng US. Dumako naman tayo sa fraud scheme ni Marizel Yuki. Inakusahan ng mga prosecutors na siya ang namuno sa isang sabwatan na nagsumate ng mahigit $906 million sa mga fraud scheme sa Medicare at TRICARE. Ang mga target na pasyente ni Yuki, iniulat na tinarget ng scheme ang mga matatanda at mga pasyenteng may malubhang sakit sa hospice sa pamamagitan ng pagbibigay ng medikal na hindi kinakailangan ng wound care at skin graft treatments. Dumako tayo sa mga kickback ni Marizel Yuki. Inakusahan siya ng pagbabayad ng mga ilegal na kickback para sa mga referral ng pasyente sa kanyang mga klinika sa buong Texas, Nevada, California, at Hawaii. Dahil umano sa malaking kickbacks, nagkaroon si Marizel ng marangyang pamumuhay. Ngayon ay hangad ng gobyerno ng US. Na-seize ang milyon-milyong asset na umano'y binili gamit ang mga kita sa pag-scam, kabilang ang isang Ferrari, mga mamahaling alahas, at isang proyekto sa beach resort sa Pilipinas. Ang current status naman ni Marizel Yuki ngayon. Si Yuki has pleaded not guilty to all charges. Noong huling bahagi ng July 2026, ipinagkaloob ng korte ang kanyang kondisyonal na pagpapalaya sa ilalim ng home detention habang naghihintay ng paglilitis. Kinakailangan niyang magsuot ng GPS ankle monitor at sinurrender na ang kanyang pasaporte. Samantala, ang update sa Medicare fraud ni Marizel, ang pre-trial conference niya ay nakatakda sa July 31, 2026. Ngunit sa bagong balita ngayon ng The Filipino Reporters, ang trial ni Marizel Yuki delayed until 2027. Ipinagpaliban ng federal judge ang criminal case ng Pilipina na nurse practitioner na si Marizel Yuki, na dating kinilala bilang isa sa 100 most influential Filipinos in the world. Matapos magdesisyon na ang kanyang kaso ng federal healthcare fraud case ay masyadong komplikado para magpatuloy ayon sa orihinal na schedule. In an order signed noong July 8, 2026, pinagbigyan ni US District Judge Keith P. Ellison ang walang tutol na mosyon ni Yuki na ipagpatuloy ang paglilitis at lahat ng kaugnay na deadline bago ang paglilitis. Natuklasan ng korte na ang kaso ay napakapangkaraniwan at napakakomplikado dahil sa uri ng mga paratang, ang bilang ng mga entidad at mga transaksyong pinansyal na umano'y sangkot at ang malawak na dami ng ebidensya na dapat suriin ng mga taga-usig at abogado ng depensa bago ang paglilitis. Sa ilalim ng binagong schedule, ang mga motion ay dapat ihain bago ang January 6, 2027 at ang mga tugon ay dapat isumiti sa January 20, 2027. Isang pre-trial conference ang nakatakda sa February 3, 2027 at ang pagpili at paglilitis ng hurado ay nakatakdang magsimula sa February 8, 2027 sa US District Court para sa Southern District ng Texas. Nagpasya rin si Judge Ellison na ang panahon ng pagkaantala ay hindi isasama sa mga limitasyon ng oras na itinatag sa ilalim ng Federal Speedy Trial Act na natuklasan na ang mga interes ng hustisya ay mas malaki kaysa sa mga interes ng publiko at ng akusado sa isang mabilis na paglilitis. Yuki has pleaded not guilty, and the allegations remain unproven unless and until established in court. Samantala, nagkaroon ng komunikasyon ang comedy queen na si Ai de las Alas kay Marizel Cambriuki noong October 14, 2025. Kabilang sina Ai at Marizel sa mga Pilipinong pinarangalan sa ika-15 The Outstanding Filipino Nevada Awards or TIFA na ginanap sa Orleans Showroom, Las Vegas noong October 17, 2025.
Si Boy Abunda ang MC sa naturang awards night, kung saan pinarangalan din sina Pops Fernandez, Jaya at Christian Bautista. Ibinahagi ng actress-comedian sa cabinet files na 2 araw bago idinaos ang gabi ng parangal ng TOFA, nakatanggap siya ng text message mula kay Marizel. Ayon kay Ai, ipinakilala raw ni Marizel ang sarili bilang owner ng My Best Health First Wound Clinic. Tinanong daw ni Marizel kung kailan ang best time para sila makapag-usap. Sumagot daw si Ai kung tungkol ba sa show ang pag-uusapan nila. Nilinaw ni Marizel na tungkol sa negosyo ang purpose ng kanilang meeting. Idinagdag pa raw nitong mayroon siyang 5 clinic sa San Francisco area. Pero magalang daw sumagot si Ai na hindi siya interesado sa anumang negosyo. Sinabi niyang mabuti na lang at tumanggi siyang makipag-meeting kay Marizel dahil baka kung ano pa raw ang nangyari. Saad ng actress-comedian. Buti na lang, suplada and tamad ako sa ganyan. Gusto ko lang mag-artista. Hindi rin ako marunong sa mga ganyang negosyo. Sa kabuti na lang, hindi ako interesado dahil na-scam na nga ako ng dating asawa ko, dadagdag pa siya. Nagulat daw si Ai sa malaking kasong kinakaharap ni Marizel na nagbuhay mayaman sa Amerika gamit umano ang taxpayers' money. Naging isang malaking balita ito sa Amerika at ibang panig ng mundo. Samantala, ngayon ay maraming mga healthcare practitioners ang apektado sa Amerika ngayon, lalo na ang mga Filipino dahil sa pagkasangkot ng isang Pilipina sa healthcare fraud sa Amerika. Dahil dito ay nasisira ang magandang reputasyon na inalagaan nila at pinatunayan nila na world-class ang Filipino nurses sa iba't ibang bansa.